May sikreto pala ang bawat kwento. Ating tuklasin kung ano ito. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ako ang makakasama ninyo sa ating paglalakbay ngayon. Naisip nyo ba na bawat kwento may itinatagong sikreto? At yung sikreto, yun yung aral na nagtuturo sa ating puso. Hindi lang siya para sa entertainment. Ang punto nito, turuan ang puso. So para mas maintindihan natin yan, may ibabahagi akong kwento. Dito, hindi lang tayo matututo, maibabahagi rin natin ang aral sa iba. Kaya ihanda na ang tenga, buksan ang imahinasyon, at tuklasin ang mga aral. Oh, ready na? Tara na, simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng kwento. May mga bayani tayo sa kasaysayan na ang kwento kailangan nating laging balikan. At ngayon, isa sa mga pinaka-hindi kapani-paniwalang kwento ang pag-uusapan natin, ang kwento ni Jesus Villamor. Ito yung tanong na sasagutin natin. Paano nga ba na ang isang simpleng pangarap ng isang bata, yung simpleng pagtingala lang sa langit, ay naging simula ng mga gawaing puno ng pambihirang kabayanihan? Alam nyo, lahat naman ng malalaking kwento may maliit na pinagmulan. At ang kay Jesus Villamor, nagsimula sa isang napakasimpleng bagay, ang pagtingin sa kalangitan. I-picture nyo to ha, isang batang lalaki sa Pilipinas. Yung mundo niya, hindi yung kalsada sa baba, kundi yung buong kalawakan sa itaas. Bawat paggalaw ng ulap, bawat ibon na lumilipad, doon nabuo ang kanyang pangarap. Pero hindi lang ito basta paganghaha, talagang naging isang matinding pangarap ito na tumatak sa puso niya. Isang malinaw na layunin na siyang gagabay sa buong buhay niya. Pero syempre, alam naman nating lahat, ang pangarap kailangan pagtrabahuhan. So dito na simulanan ni Jesus yung mahabang paglalakbay niya para maabot yung langit na yon. Alam nyo, hindi biro ang maging piloto. Kailangan mo ng matinding pagsasanay, bakal na disiplina at higit sa lahat, yung klase ng katapangan na handang harapin ang kahit anong pagsubok. So habang hinahasa niya yung galing niya sa pagpapalipad, may isang malaking unos na palapit ng palapit. Yung personal niyang pangarap, hindi niya alam, malapit na palang makasalubong ang kasaysayan ng buong mundo. Pagsapit ng 1941, nandyan na ang banta ng digmaan. At dito na masusubok lahat ng pinaghirapan niya. Yung langit na dating pinapangarap lang niya, ngayon magiging isang larangan ng digmaan. Grabe, isipin niyo yung sitwasyong halos imposible. Yung eroplano niya, isang Boeing P-26B shooter, mas luma, mas mabagal. Ang kalaban, yung mga sikat na Mitsubishi Zero ng Japan. Mas moderno, mas mabilis, mas malakas. Paano ka lalabaran pag ganyan? Dehado ka na sa simula pa lang. 3. Yan ang sagot. Sa kabila ng pagiging dehado, sa loob lang ng 2 araw, 3 eroplano ng kalaban ang sunod-sunod niyang napabagsak. Isang bagay na halos imposible, pero gawa niya. So, paano niya ginawa yon? Kasi ang totoo, yung tunay niyang sandata, hindi yung eroplano niya. Nasa loob niya to. Yung kanyang talino, yung kanyang taktika, at yung walang kapantay na tapang. Yung sikreto niya, yung galing niyang magbasa ng sitwasyon, parang naglalaro lang ng chess sa himpapawid. Alam niyang may kahinaan yung eroplano niya, pero ginamit niya yung liksik nito para paikutin, para malinlang, at para talunin yung mga kalaban ng mas malakas. At hindi lang sa dogfight siya naging bayani ha. Lumipad siya sa dilim sa gitna ng panganib para lang maghatid ng mahalagang impormasyon. Tumulong siya sa mga sundalo sa baba mula sa himpapawid. Yung serbisyo niya higit pa sa pagiging isang fighter pilot. Ang mga ganitong klase ng kabayanihan, ito yung mga kwentong hindi dapat nating kinakalimutan. Ito yung pamana niya sa atin. Siyempre, kinilala ng Pilipinas at ng Estados Unidos yung pambihira niyang tapang. At yung mga medalyang natanggap niya, hindi lang yan palamuti. Simbolo yan ng utang na loob ng isang bansa para sa sakripisyo niya. At ito yung patunay ng dedikasyon niya, no? Hindi natapos yung serbisyo niya nung tumahimik na ang mga baril. Nagpatuloy pa rin siya sa paglilingkod sa Pilipinas sa iba't ibang paraan. At dito, nabuo na yung buong kwento niya. Yung bata na ang pangarap lang ay maabot ang langit, naging isa sa mga pinakadakila at tunay na bayani ng ating lahi. So ano ba yung mga aral na iniiwan sa atin ng buhay ni Jesus Villamor? Ipinakita niya sa atin yung tapang kahit dehado, yung talino na mas mabigat pa minsan kaysa sa lakas, at yung pagmamahal sa bayan na nagbibigay sa iyo ng lakas na gawin ang imposible. Yung kwento niya, inspirasyon niya na patuloy na lumilipad hanggang ngayon.
Kaya ang tanong para sa ating lahat, para sa iyo, anong pangarap ang handa mong pag-alayan ng lahat, tulad ng ginawa niya, para sa pangarap niya at para sa bayan niya?